Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Magandang hapon sa inyong lahat. It's 4 o'clock in the afternoon here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin, ng mga OFWs dyan. Hello, shout out sa inyong lahat. And also sa mga audience ko dito sa Pilipinas, magandang hapon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pag-uusapan natin itong si Pastor Apollo Kibuloy. Nagsalita na kay Presidente Bongbong Marcos. Pakinggan natin ang mga sinasabi niya. Ito ay tungkol sa issue ni E.S. Vic Rodriguez, yung nagbitiw sa pwesto bilang Executive Secretary, si E.S. Vic Rodriguez. Kasi hati-hati kasi yung mga opinion ng mga tao. May pumapalag kay E.S. Vic Rodriguez at meron ding mga taong kinakampihan si E.S. Vic Rodriguez. At ngayon naman, papanoorin natin itong video na ito yung opinion ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa nangyari. So nagsalita na siya to Presidente Bongbong Marcos. Grabe ang mga sinasabi niya dito, guys. Meron talaga tayong makukuha sa kanyang mga mensahe tungkol sa pangyayaring ito. Pero bago natin i-play itong video na ito, i-like at i-share itong video para kakalat ito sa taong bayan, itong totoong balita natin, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa ating Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Importante yung like and share. And also, sa ating Facebook at YouTube, you follow and subscribe Donmar TV para lagi kayong updated sa mga pangyayari sa ating Presidente Bongbong Marcos, okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa ating YouTube at Facebook, Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay? Importante ang follow and subscribe para manatili tayo sa social media, okay? So, without further ado, pakinggan natin ang mga sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy tungkol kay Presidente Bongbong Marcos at sabay-sabay tayong mag-react at mag-comment sa mga sinasabi niya. Okay, let's play the video. Sa kanya, kasi nung eleksyon, ang akin dito is interest ng bayan. National interest ang tinitingnan ko. Against personal interests. National interest against personal interest. Ngayon, noong kumakandidato ang Pangulong Bongbong Marcos, ano ang interest nating lahat? Ang interest natin ay manalo siya bilang presidente. Yun ang interest ng lahat ng sumuporta sa kanya. Ang interest nating nagkakaisa sa unity team ay upang manalo si Bongbong Marcos na maging presidente. At yung interest na yon ay pinagkaisahan natin na tupad. Naging presidente siya ngayon. Ngayon, nung naging presidente na siya, tayong lahat ang ginamit, ang boto natin upang mailuklok siya. Hindi lang isang tao ang tumulong sa kanya. Hindi lang si Vic Rodriguez. Hindi lang ang pamilya ni President Bongbong Marcos. 31 million Filipinos, including me, including the whole Kingdom Nations voting power. At iba pa, isa ako sa mga stakeholders. Ang buong puwersa ng SMNI, nag-back up sa ating Pangulong Bongbong sa presidential debate, the probe, presidential interviews, and on the road with the President. Yung pong lahat ay donation ng SMNI. Through my leadership. Hindi po ako nagpabayad noon kahit 5. Donation ko yun. Kasi stakeholder ako. Gusto ko siya ang maging presidente rin. At nangyari, isa ko sa mga stakeholder. Kayong lahat, individual, 31 million tayong lahat, na bumoto para ang interest natin nung mga panahon yung nagkakaisa ay manalo ang ating Bongbong Marcos. Nanalo nga, naging presidente siya. So, ang buong trust natin, 31 million tayo, nasa kamay ngayon ng presidente. Nung naging presidente na siya ng ating bansa, ang interest ng bayan ngayon ang ating tutukan na nasa kamay ng ating Pangulo.
sapagkat siya ang ating ibinoto. Kaya ang interes ng bansang Pilipinas ay nasa kamay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, ang tutukan natin ngayon, ang interes ng ating bansa na nasa sa kanyang kamay. Trust ng bayan yon. Yun ang pagtitiwala ng bayan. Yun ang tinatawag na political capital. Ano ang interes ng bayan? Ano ang interes ng bansang Pilipinas? Mga kaibigan, ang interes ng bansang Pilipinas, number 1 na ekonomiya. Na tayo ay umusbong at maging malagong bansa. Pangalawa, peace and order. O, kung di man umuuna yung peace and order, ekonomiya, vice versa. Peace and order ay interes ng bansa na dapat ding tutukan. O, pangatlo, ang ating national defense. Kasama na yon sa ating peace and order. Yun lang muna ang aking tutukan. Ekonomiya, peace and order. Magkatuwang po ang dalawang yan. O, pangunahing interes ng ating bansa yan. Pangatlo na yung pagkakaisa na ibinigay at idideposito natin sa pamamagitan ng ating boto na ngayon ay nasa balikat ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang pagkakaisa natin depende doon sa ating inilagak na pagtitiwala sa Kanya. Kaya nagtiwala tayong lahat at nagkaisa na inilagak natin ang ating pagtitiwala sa Kanya para maging Pangulo siya, kaya siya ngayon ang nagdadala sa interes ng ating bayan. Ito po ay national interest ang pinag-uusapan dito. Nation building po tayo. Nagkaisa tayo for nation building, kaya tayo ay naglagak ng isang Pangulo na kung saan ang lahat ng ating pagtitiwala ay nailagay sa Kanyang kamay. Ngayon, siya ang ating binoto at nasa Kanya ang kapangyarihan, nasa Kanya ang kapamahalaan, at nasa Kanyang kamay lahat itong political capital na hawak-hawak niya sa ating bansa. Siya po ang dapat nating protektahan sapagkat siya ang humahawak sa ating pagtitiwalang nagkakaisa para sa interes ng ating bansang Pilipinas. Wala nang iba pa. Ngayon, kung ito'y aaprubahan ng Pangulo, halimbawa, itong AO at SO na ginawa ni Atty. Vic Rodriguez, pinirmahan ng Pangulo, ang pagtitiwala ng buong bansang Pilipinas na nasa kamay niya ay isinalin niya kay Atty. Vic Rodriguez. At siya ngayon ang parang binoto natin. Kung i-exercise niya, ang lahat ng nakasulat, nakasaad doon sa SO at AO. Powerless ngayon si Bongbong Marcos na ibinoto natin. Parang masahol pa yan sa inihingi ni Joe Masiso na coalition government. Bakit hindi pumayag si Presidente Duterte sa coalition government? Sabi niya, maghunos dili ka naman, Joe Masiso. Hindi ka binoto ng tao. Bakit makikipag-share ka ng kapangyarihan? Bakit ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan na hindi ka naman ibinoto ng tao? Na kaya ito ang mangyayari. Kung isasali ng Pangulong Marcos sa kanya yan sa pamamagitan ng pagpirma sa AO at SO, mas pinili niya si Vic Rodriguez kaysa sa ating 31 million. Correct. Ngayon, kung hindi niya pipirmahan yan, tatayuan niya na nasa kanyang kapamahalaan at kanyang kamay ang ating pagtitiwala, isasacrifice niya ngayon si Vic Rodriguez. Saan sa dalawa ngayon ang isasacrifice ng ating Pangulo? Ang pambansang interest ng kapamahalaan ay nasa kanyang kamay at iingatan niya yan para sa atin? O isasalin niya kay Atty. Vic Rodriguez sa pamamagitan ng pagpipirma sa AO at SO? Ako, I will go for pambansang interest ko. Ano yung interest ng tao? Ano ang interest ng mamamayan? Doon tayo.
Kasi si PBBM yung binoto natin, di ba? Pipili siya ngayon. Sinong isa-sacrifice niya? Tama nga naman. Ang isang tao na tumulong sa kanya at malapit sa kanya at naging kaibigan niya at marahil malaki ang utang na loob niya sa kanya, o ang bansang Pilipinas na kinakatawan ng 31 million stakeholders na nagtiwala sa kanya sa pambansang interest na kanyang hinahawakan, na hindi niya ito ipagkakaloob kanino man kung nakikita niyang ito hindi pwedeng pagkatiwalaan pa. Sinong isa-sacrifice niya ngayon? Ang 31 million o si Vic Rodriguez na kanyang kaibigan? At alam kong si Vic Rodriguez ay marami din namang mga supporters. Pero kung ihahambing sa 31 million, hindi naman siguro aabot ng ilang milyon ang supporter ni Vic Rodriguez. So, nasa sa kamay na ng Pangulo yan. At dito sa nabasa ko, hindi niya inayunan. So, tayo pa rin ang kanyang pinili na ang kanyang... Kaya, mabuhay si PBBM, no? Dahil pinili niya ang taong bayan over yung Attorney Vic Rodriguez. Ang kapangyarihan, hindi niya isasalin kanino man na hindi kagustuhan ng taong bayan. Sa ganang kay Vic Rodriguez naman, dapat ang tinanong mo ang 31 million na bumoto. Kung ito ba'y kaaya-aya sa inyo, bago mo tinanong ang Pangulo. Kasi alam ko ang Pangulo, nandun sa kanyang 31 million ang kamay eh. Nasa kamay niya eh. So okay na lang yon. Huwag mo na kaming konsultahin. Ang Pangulo na lang. Ngayon, ang ibig sabihin ni Pastor Apollo Kibuloy ay sana naman na itong si Executive Secretary Vic Rodriguez ay mag-isip rin siya sa mga 31 million na bumoto kay PBBM na things to consider dapat ni Attorney Vic, di ba? inayawan ng Pangulo. Kung inayawan ng Pangulo yan, inayawan yan ng 31 million na bumoto sa kanya. Ngayon, na-sacrifice ka. At ang Pangulo ay iningatan niya ang aming pagtitiwala na hindi ibibigay kanino man, na hindi pwedeng pagkatiwalaan pa ng dahil sa mga issues na lumalabas hanggang ito'y malinis. Yun ang pananaw ko. Okay. So, narinig nyo, klarong-klaro ang mga statement ni PBBM, statement ni Pastor Apollo Kibuloy kay PBBM at ES Vic Rodriguez. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung kayo, okay ba kayo sa mga sinasabi ni Pastor? O ayaw nyo ba? So ano ang opinion nyo? Kasi hati ito ngayon ng taong bayan. Merong mga ayaw kay ES Vic Rodriguez, meron ding gusto ni kay ES Vic Rodriguez. At ano ang masasabi nyo sa sitwasyon na itong si Attorney ES Vic Rodriguez ay bumitiw na nga ito sa bilang Executive Secretary at bilang mag-chief anong tawag doon? Chief of Staff. So from Executive Secretary, Chief of Staff na lang si ES Vic Rodriguez, which is malaki pa rin yung papel niya sa presidente. 'Di ba? So may mga balita ngayon tungkol sa kung ano yung magagawa ng Chief of Staff. Konti lang, may nababawasan lang yung appointment. Yun lang, no? So malaki pa rin ang ng Chief of Staff. Kayong humusga mga audience ko dito. Anong masasabi nyo kay PBBM? May tiwala pa ba siya kay ES Vic Rodriguez? Ha? So kayo ang magusga dito kasi maraming mga balita, no? So maraming mga balitang kumakalat ngayon sa mainstream media, sa mga vloggers, pero
naghintay pa ako kung ano yung opinion talaga ng ating Pangulo. Hindi ako basta-basta maniniwala sa mga mainstream media or sa mga vloggers. Kasi puro hearsay yan, puro chismis, puro marites. So, I will wait and see kung ano ang sasabihin ni PBBM dito. So, kayong mga audience ko dito, mag-react kayo kung may tiwala pa ba itong si PBBM kay E.S. Vic Rodriguez. Kapaniwala pa ba itong si E.S. Vic Rodriguez na mag-serve kay PBBM? Yun ang mga matanong, di ba? May kasalanan ba si E.S. Vic Rodriguez dito? Maraming mga tanong na nag-circulate ngayon. Tama ba itong mga sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy na kung doon siya papanig kung saan yung pambansang interes. Okay? So, i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, no? Makatulong tayo. And also, i-follow at i-subscribe itong Don Mart TV para lagi kayong updated kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? So, guys, as what Vice President Inday Sara Duterte said, mahalin natin ang Pilipinas. Have a great day, no? See you in my next video. I-update ko kayo and God bless everyone.